Magandang gabi, Oriental, Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. Ika-24 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Sa ulo na ating mga balita. House Committee on Health, inaprubahan ng mga panukala para sa gawing DOH Hospital ang OMPH. Tax mapping sa lungsod ng Calapan isinagawa ng BAR Revenue District Office number 62. At Calapan e-bikers dumalo sa libreng TDC at student permit processing ng LTO. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye natin mga balita, formal na inilunsad at tinalakay ang opisyal na logo ng Calapan City Person with Disability Association para sa taong 2026 sa ginanap na first quarterly meeting noong Pebrero 21, 2026 sa Sangguniang Panlungsod Session Hall. Ano nga ba ang kahulugan ng kanilang bagong logo? Alamin natin sa ulat na ito. Formal nang inilunsad at tinalakay ang opisyal na logo ng Calapan City Person with Disability Association o CCPWDA para sa taong 2026 sa ginanap na first quarterly meeting nakarang ika-21 ng Pebrero sa Sangguniang Panlungsod Session Hall. Dinaluhan ng pagpupulong ng mga opisyal ng pamahalaang lungsod, mga kinatawan ng persons with disability at iba pang panauhin. Tampok sa programa mga mensahe mula sa mga lokal na opisyales na pawang nagpahayag ng suporta sa patuloy na pagsusulong ng inklusibong pamamahala sa lungsod. Sa ikalawang bahagi ng pagpupulong, ipinakilala ang bagong hepe ng Persons with Disability Affairs Office na si Glenda Valerio. Inilahad din ang calendar of activities ng tanggapan at mga panukalang proyekto para sa lokal na pamahalaan, kalakip ang ulat pinansyal at transparency report ng asosasyon. Sentro ng talakayan ng kahulugan at simbolismo ng bagong logo ng CCPWDA. Ayon sa presentasyon, ang disenyo ay sumasalamin sa dangal, kakayahan at pagkakaisa ng mga PWD sa Calapan. Kabilang sa mahalagang elemento ng logo ang agila na sumisimbolo sa katatagan, malawak na pananaw at pag-asa. Ang parola na kumakatawan sa gabay at direksyon tungo sa tamang landas at pantay na oportunidad. At ang imahe ng taong may tungkod at wheelchair icon na direktang kumakatawan sa iba't ibang sektor ng PWD. Kabilang ang may visual impairment at may pisikal na kapansanan. Makikita rin sa disenyo ang mga gear o gulong ng makina na sumisimbolo sa ambag ng mga PWD sa serbisyo, industriya at pag-unlad ng ekonomiya ng lungsod. Ang dalawang kamay sa ibabang bahagi ng logo ay nagpapahiwatig ng pagkalinga, suporta at matibay na samahan ng komunidad. Nakapaloob din sa logo ang tatlong bituin na hindi lamang tumutukoy sa Luzon, Visayas at Mindanao, kundi sumasagisag din sa ugnayan ng pamahalaang lungsod ng Calapan, PDAW at ang mga miyembro ng asosasyon. Sa pagtatapos ng programa, iginiit ng mga opisyal na ang bagong logo ay hindi lamang isang tatak, kundi isang pangako ng inklusyon. Pinagtibay ng asosasyon at ng lokal na pamahalaan na kanilang layunin na kilalanin ng mga PWD bilang mahalagang bahagi ng pag-unlad at paghubog ng mas makatarungan at makataong lungsod ng Calapan. Samantala, bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kaligtasan sa kalsada, nagsagawa ng Road Safety Caravan ang Land Transportation Office sa pagkipag-ugnayan sa Calapan E-Bikers Association o SEBA. Ika-21 ng Pebrero. Ang aktibidad ay naglalayong magbigyan ang mga lumahok rito at iba pang road users ng komprehensibong kaalaman sa mga batas trapiko, ganun din ang pagkakaloob ng libreng theoretical driving course at pagproseso ng student permit para sa mga kwalipikadong aplikante.
Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya para sa kaligtasan sa kalsada, nagsagawa ng Road Safety Caravan ang Land Transportation Office sa pakikipag-ugnayan sa Calapan E-Bikers Association o SEBA, ika-21 ng Pebrero. Ang aktibidad ay naglalayong mabigyan ng mga motorista at iba pang road users ng komprehensibong kaalaman hinggil sa Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Gayon din ang iba pang kaugnay na batas, patakaran at regulasyon sa transportasyon. Pinangunahan ng LTO Calapan District Office sa pamumuno ni Chief Merwin Kitain ang pagsasagawa ng caravan at ni Rosemary Labrador na tumatayong chairman ng Calapan E-Bikers Association o SEBA. Tampok dito ang libreng theoretical driving course at pagproseso ng student permit para sa mga kwalipikadong aplikante. Layunin nitong maitaguyod ang kultura ng disiplina, pagsunod sa batas at responsableng pagmamaneho sa hanay ng mga kalahok. Gayon din ang pagpapalapit ng serbisyo ng pamahalaan sa komunidad. Ngayon po ay sinasagawa natin ang ating malawakang seminar ng TDC. Kasama po namin ang mga e-bikers namin at maging po ang LTO. Sa mga kapwa po e-bikers, baka gusto nyo po na sumama sa aming asosasyon sa SEBA, sa Calapan E-Bikers Association. Mas marami po kayong karagdagang kaalaman na matututunan sa amin. At maging po dito ay nandito talaga yung kapatiran at damayan sa grupong ito. Ang activity namin ngayon ay ang theoretical driving course na pinangungunahan ng LTO, sponsored ng SEBA. SEBA means Calapan E-Bikers Association of Calapan City. Kasama namin dito lahat ng officers ng SEBA. Doon sa mga may e-bike pa dyan na hindi pa registered or wala pang driver's license or student permit, pwede po kayong mag-inquire sa SEBA officers para kayo ay maging members namin. At the same time din, ay ma-provide namin kayo ng free theoretical driving course na sponsor ng SEBA at in collaboration with LTO. Nandito po kami ngayon sa Centro Mall, kung saan po may ginagawa po kami TDC para po sa student permit ng mga e-bikers user. Ganun din po, ang SEBA po ay ang kauna-unahan na nagtatakbo dito para po sa mga e-bike. Sa pamumuno po ni Ma'am Rose Labrador, ito po ay aming naisipan upang ang ating e-bike kapag po pumupunta sa lansangan ay magkameron po sila ng driver license. At hindi lang po dito natatapos. At alam ko po na marami po pong hindi nakahabol. Siguro po magkakameron po kami ng second batch at nais ko po kayong hikayatin na kung gusto magpa-member po sa SEBA, makipag-ugnayan lang po sa aming president, sa aming treasurer, sa mga BOD upang sa susunod na batch po ay kayo po magpasama sa palibreng TDC. Yun lang po at maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa amin, sa Centro Mall, sa LTO, sa insurance, sa TVNet. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bilang isang BOD po ng SEBA, kami po ay samahan ng kamatiran upang makatulong sa aming mga kasamahan na may mga e-bike. Kung kami po ay inyong kailangan at kayo mga kailangan po ng service ng SEBA, maaari niyo po hanapin sa messenger at SEBA officers at kayo po ay aming paglilingkuran at i-entertainin. Pwede niyo po kaming i-message sa aming mga members na nandiyan po sa asosasyon. Sa kabuuan, umabot sa 178 participants na nabigyan ng libreng TDC certificates habang 174 naman ang matagumpay na nakapagproseso at nakakuha ng kanilang student permit sa huling araw ng aktibidad. Binigandiin ng LTO Mimaropa na ang ganitong hakbangin ay patunay ng kanilang patuloy na dedikasyon sa pagsulong ng kaligtasan sa kalsada at pagbibigay ng sapat na kaalaman at serbisyo sa publiko at patuloy na isinusulong ang Road Safety Advocacy Program na layunin na makalikha ng mas ligtas na lansangan at makapagligtas ng mas maraming buhay sa buong rehiyong Mimaropa. Antabayan ng iba pang mga balita sa aming pong bumabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit.
makakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag makikabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ika-23 ng Pebrero, isinagawa ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office number 63, ang kanilang Friendly Tax Compliance and Verification Drive o Tax Mapping sa lungsod ng Calapan. Tinawag nila itong Chat Day na nangangahulugan ng Council, Help, Assist at Taxpayer. Ika-23 ng Pebrero ay sinagawa ng Bureau of Internal Revenue, Revenue District Office number 63 ang kanilang Friendly Tax Compliance and Verification Drive o Tax Mapping sa lungsod ng Calapan. Tinawag nila itong Chat Day na nangangahulugan ng Council, Help, Assist at Taxpayer. Layon nila nito na mabigyan ng sapat na kaalaman ng publiko kung ano ang kanilang obligasyon bilang mga taxpayer. The Bureau of Internal Revenue, headed by our Commissioner Charlito Martin Mendoza, conducted a nationwide simultaneous chat day, which means C. Council, H. Help, A. Assist, and T. Taxpayer. Ang purpose ng activity ito ay mabigyan ng sapat na kaalaman ang aming mga taxpayer at kung ano ang kanilang mga obligasyon. Kayo ay ang taxpayer ay may malaking kontribusyon sa pag-unlad ng ating bayan. Kung kayo man ay may suggestion at may katanungan, ang aming opisina ay laging bukas at handang maglingkod sa inyong naayon sa aming 2026 tax campaign banner, mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo. Ang inyo pong lingkod, Regina P. Reforma, Assistant Revenue District Officer, OIC, kasama ang buong kawani ng RDO 63 Oriental Mindoro, ay nagpapasalamat sa inyong suporta at naway maging matagumpay ang aming aktibidades na ito. Ang tax mapping ay ginagawa para malaman kung compliant at updated ang kumpanya. Tinitingnan ng BIR kung nakarehistro, updated ang libro, o nag-i-issue ng resibo at iba pa. Matapos ang mapping, magbibigay sila ng sticker bilang patunay na sila ay nagsagawa ng mapping sa naturang establishmento. Sa dokumentasyon na isinagawa ng naturang ahensya, naging maayos naman ang mga itinalagang revenue officer sa isinagawang operasyon. Bukod dito ay nadagdagan ang kanilang kaalaman sa ilang mahalagang serbisyo ng BIR. Nasagot din ang ilang katanungan at ang palitan ng mga suwestyon para sa higit na pagpapaunlad ng kabuhayan ng taxpayer. Nagpasalamat naman si Assistant Revenue Officer Reforma sa lahat na nakiisa sa kanilang tax mapping. Ganun rin sa mga kasamahan niya sa nasabing tanggapan sa patuloy na suporta sa ikatatagumpay ng kanilang 2026 tax campaign banner na mahusay na serbisyo, katumbas ng buwis mo. Aprobado na sa antas ng komite ang panukalang batas na naglalayong gawing isang regional hospital sa ilalim ng Department of Health, ang Oriental Mindoro Provincial Hospital o OMPH, matapos ang isinagawang deliberasyon ng House Committee on Health sa Kamara. Narito ang report.
Aprobado na sa antas ng komite ang panukalang batas na naglalayong gawing isang regional hospital sa ilalim ng Department of Health ang Oriental Mindoro Provincial Hospital o OMPH matapos ang isinagawang deliberasyon ng House Committee on Health sa Kamara. Tinalakay ng komite ang House Bill No. 136 na inihain ni Congressman Arnan C. Panaligan at ang House Bill No. 2678 na inihain naman ni 2nd District Congressman Alfonso V. Umali Jr. Layunin ng dalawang panukala ang opisyal na conversion ng OMPH bilang isang DOH-run regional hospital upang mapalakas ang serbisyong medikal hindi lamang sa lalawigan ng Oriental Mindoro kundi sa buong rehiyong Mimaropa. Sa naging pagdinig, kinilala ng mga mambabatas ang pangangailangan ng rehiyon sa mas mataas na antas ng serbisyong pangkalusugan, kabilang ang pagkakaroon ng mas modernong pasilidad, sapat na kagamitang medikal at dagdag ng mga doktor, nurse at iba pang health professionals na direktang pamamahalaan at poponduhan ng pambansang pamahalaan sa pamamagitan ng DOH. Ayon sa komite, ang dalawang panukala ay inaprubahan at irerekomenda na sa plenaryo para sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Kapag nakalusot sa Kamara, ito ay iaakyat sa Senado para sa kaukulang aksyon. Matatandaan na naaprubahan na rin ng ika-18 at ika-19 na Kongreso ang kalintunad na panukala hinggil sa conversion ng OMPH. Subalit hindi ito umabot sa pinal na pag-apruba ng Senado. Dahil dito umaasa ang mga may akda ng panukala at mga opisyal ng lalawigan na sa kasulukuyang Kongreso ay tuluyan na itong maisabatas. Iginiit ng mga taga-suporta ng panukala na napapanahon na ang pagkakaroon ng isang DOH hospital sa Oriental Mindoro at sa buong Mimaropa region upang hindi na kailangan bumiyahe pa ang mga pasyente patungong ibang rehiyon para sa specialized medical services. May I request that House Bill number 136 be discussed together with House Bill number 2678 filed by Representative Alfonso V. Umali Jr. covering the same topic. Since I was also requested by him to represent him in delivering his sponsoring his measure. Ang urgency po nito, wala po kasing regional hospital pa sa buong region namin, yung Mimaropa region, comprising 5 provinces, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, and Palawan. So wala pong DOH hospital din sa aming region. Congressman Tarielo of Oriental Mindoro is here. Kaya we cannot avail yung mga zero balance billing ng DOH. So that is detrimental to the people not only of Oriental Mindoro but of the Mimaropa region. Although kami ay 5 separate islands, there is a considerable degree of connectivity, at least between 4 islands or 4 provinces. Oriental and Mindoro accessible by a national road network, and there are also ferry trips between Oriental Mindoro and Marinduque and Romblon. Yung Palawan lang ang medyo malayo talaga. But they want to do it alone naman, because of the need for a regional hospital, I appeal to this committee, considering na ito naman ay ipasa na 2 times, 18th and 19th Congress, that we pass also this measure. Nabanggit ko kanina, dito sa Senate, 2 hearings sa Senate Committee on Health. But it was acted upon maybe because of a sudden contrary opinion or stand presented by the provincial government at that time. Kasi kung hindi na-aktuhan. But we cannot delay this further because any day of delay is detrimental sa welfare ng mga taga, hindi lang taga-Oriental Mindoro, but yung mga taga-regional. So because of that, I move that the approval, I will move later for that. I appeal that the 2 bills be enacted or passed by this committee. Since this has already been approved on the 18th and 19th Congress, and since this is the only region na walang regional hospital, then let's not delay this anymore. Let's move to approve House Bill number 136 and 2678, subject to consolidation and style. Madam Chair. It has been moved and seconded for the approval of House Bill number 136, House Bill number 2678, and House Bill number 4584, subject to style and recommendations.
amendments. Madam Chair, we fully support itong ating pangarap na finally magkaroon na ng Regional Hospital ng Mimaropa. With the indulgence of our authors, I hope that all members present will be co-authors on this said measure. It has been moved and seconded that all representatives present be listed as co-authors of this bill. Anila, ang conversion ng OMPH ang pinakamabilis at pinakamainam na solusyon upang maitaas ang antas ng serbisyong pangkalusugan sa rehiyon at mabawasan ang gastusin at abala ng mga pasyente. Kapag naisa batas, inaasahang magkakaroon na mas malaking pondo ang hospital para sa pagpapalawak na infrastruktura, pagdaragdag ng mga kama, modernisasyon ng kagamitan, at pagpapaigting ng mga serbisyo tulad ng surgery, maternal care, emergency response, at iba pang specialized services na kinakailangan ng mga Mindoreño at mga residente ng karatig lalawigan. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to. you learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ika-19 ng Pebrero, isinagawa ang pagbisita at consultative meeting ng mga kinatawan mula sa Professional Regulation Commission o PRC, Board of Electronic Engineering o BCE sa Divine Word College of Calapan bilang bahagi ng kanilang opisyal na aktibidad para sa taong 2026. Layunin nitong palakasin ang ugnayan sa pagitan ng PRC o BECE at ng mga akademikong institusyon tulad ng DWCC upang higit pang maipabatid sa mga mag-aaral at guro ang mga pamantayan, oportunidad at mga bagong programa sa larangan ng electronics engineering.
Ika-19 ng Pebrero, isinagawa ang pagbisita at consultative meeting ng mga kinatawan mula sa Professional Regulation Commission o PRC Board of Electronics Engineering sa Divine Word College of Calapan bilang bahagi ng kanilang opisyal na aktibidad para sa taong 2026. Ang pagbisita ay inorganisa sa pakikipagtulungan sa Institute of Electronics Engineers of the Philippines o IECEP Mindoro Chapter na naglalayong palakasin na ugnayan sa pagitan ng PRC-BECE at ng mga akademikong institusyon tulad ng DWCC upang higit pang maipabatid sa mga mag-aaral at guro ng mga pamantayan ng oportunidad at mga bagong programa sa larangan ng electronics engineering. Ipinahayag ng mga nag-organisa na ang mga ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay nagbibigay halaga sa paghahandas ng mga mag-aaral para sa mas mataas na antas na profesional na pagsasanay at tagumpay sa hinaharap. Ito ay bahagi pa rin ng patuloy na suporta sa paghubog ng karera ng mga kabataang profesional na handang sumabak sa industriya ng electronics at iba pang kaugnay na larangan. It is our pleasure po to be visited by our Board of Electronics Engineers here in Oriental Mindoro para po mas maparami pa ang ating mga estudyante ng electronics engineering at mas maparami pa yung professional electronics engineers dito sa ating lalawigan. Samantala, ayon naman kay Engineer Vicente Sihoco, chairman ng PRBECE, ikinababahala nila ang patuloy na kakulangan ng mga practicing professional electronics engineers sa bansa na may direktang epekto sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas, partikular ang Republic Act No. 9292 at Presidential Decree na 1096. Sa ilalim ng RA 9292, ang Electronics Engineering Law of 2004, itinatakda ang regulasyon at professionalisasyon sa pagsasanay ng mga electronics engineer, electronics technician at lalo na ang mga professional electronics engineer o PECE na siyang may pinakamataas na antas ng lisensya sa nasabing propesyon. Ang mga PECE ay ang mga otorisadong pumirma at magpatibay ng mga plano, disenyo at dokumentong teknikal para sa mga sistemang pangkomunikasyon, electronics at iba pang kaugnay na infrastruktura. Ang PD 1096 naman ay ang National Building Code of the Philippines ay nag-aatas na ang mga gusali at istruktura ay dapat sumunod sa mga pamantayan teknikal at pangkaligtasan. Kabilang dito ang wastong disenyo at instalasyon ng mga auxiliary system tulad ng CCTV, fire detection and alarm system, public address system at iba pang electronics-based systems. Kinakailangan ang pirma at selyo ng isang kwalipikadong profesional. Kadalasan ay isang PECE upang matiyak ang pagsunod sa batas at kaligtasan ng publiko. Hindi sapat ang bilang ng mga aktibong PECE sa maraming probinsya dahilan upang maantala ang pagproseso ng mga permit, inspection at pag-aproba ng mga plano. Sa ilang lugar, kinakailangan pang kumuha ng serbisyo mula sa ibang rehiyon upang matugunan ang rekisito ng batas. We want to increase the number of enrollees ng electronics engineering course. Kasi lately, for the last 6 years or 8 years ago, talagang na-notice namin yung pababa ang enrollees. So one way to do, to make a correction para maibsan natin itong problema ng mga school, para dumami yung ECE students, umiikot kami sa kung saan mga school, convincing even junior high school students to take up STEM sa K-12. From the STEM, doon kami nagko-convince ng mag-join sa electronics engineering. Nandito rin kami para i-promote yung yung mga senior electronics engineers na 7 years and above na, regardless kung sa academy, sa industry o kung nasaan ka involved. Ini-encourage namin sila na mag-upgrade to PQF level 7. Ibig sabihin, pagka professional electronics engineers, they are the only ones authorized to sign and seal mga electronics engineering plans as implemented by RA 9292. At saka yung Presidential Decree 1096 requires the signature of professional electronics engineer bago ma-approve ang isang request for approval sa building permit. So there are 17 ancillary permits, sanitary, mechanical, electrical, civil, etc. Pag kulang ka na isang ancillary, doon sa 17, ang in-issue at a very start, your building permit is, kumbaga, hindi siya legal, hindi siya binding document, kasi may kulang na isa na part ng building permit.
So required na magkaroon ng sign and seal of a professional electronics engineer as provided for in Republic Act 9292 or otherwise known as the Electronics Engineering Law. Sinisikap ng grupo na mas paigtingin ang information campaign at mentoring programs upang hikayatin ang mas maraming electronics engineers na mag-apply bilang PECE upang mapunan ang kakulangan at matiyak ang mas maayos na implementasyon ng RA 9292 at PD 1096, lalo na sa harap ng mabilis na pagdami ng mga gusali at modernong pasilidad sa iba't ibang panig ng bansa. Samantala, matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang seremonya ng pagtatapos ng work immersion para sa 155 na mag-aaral ng grade 12 na sumailalim sa programa sa iba't ibang tanggapan at departamento ng pamahalaang bayan ng San Teodoro. Gayun din sa ilang ahensyang nasyonal na nakabase sa munisipalidad. Matagumpay na naisagawa ang kauna-unahang seremonya ng pagtatapos ng work immersion para sa 155 mag-aaral ng grade 12 na sumailalim sa programa sa iba't ibang tanggapan at departamento ng pamahalaang bayan ng San Teodoro, gayon din ng ilang ahensyang nasyonal na nakabase sa munisipalidad. Ang work immersion ay isinagawa sa loob ng 10 araw katumbas ng 80 oras mula February 2 hanggang February 13. Sa nasabing panahon na hubog ang mga mag-aaral sa aktual na gawain ng pamahalaan kabilang ang pagpapahalaga sa public service, wastong asa sa lugar ng trabaho at mahalagang pamantayan ng work ethics sa bawat opisina na kanilang pinagtalagang lugar ng pagsasanay. Ang mga lumahok sa programa ay nagmula sa 4 na paaralan sa bayan na kinabibilangan ng Ecological Public Secondary School na may 11 mag-aaral, Northern Mindoro Academy na may 48 mag-aaral, San Teodoro National High School na may 86 na mag-aaral at Tacligan High School na may 10 mag-aaral. Nakaraang February 20, 2026, formal nang isinagawa ang 2026 Immersion Graduation Ceremony sa San Teodoro Municipal Gymnasium sa inisyatiba ni Mayor Karen Ponce Miranda. Katuwang ang mga kinauukulang departamento ng pamahalaang bayan at ilang miyembro ng Sangguniang Bayan. Layunin na nasabing aktibidad na maipakita sa mga kabataang Teodorian ang kanilang importansya bilang bahagi at may malaking ambag sa pag-unlad ng kanilang bayan. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Mayor Miranda ang kanyang pasasalamat at pagbati sa mga mag-aaral sa matagumpay na pagtatapos ng kanilang work immersion at pinuri ang ipinamalas nilang kasipagan, disiplina at dedikasyon sa loob ng programa. Ayon sa kanya, isang karangalan para sa pamahalaang bayan na maging bahagi ng paghubog sa kaalaman, kakayahan at pagpapahalaga sa serbisyo publiko ng kabataan. Hinimok rin ng alkalde ang mga nagsipagtapos na gawing sandigan ang mga karanasan at aral na kanilang natamo bilang matibay na pundasyon sa kanilang pag-aaral, propesyon at maging tungkulin sa lipunan. Sa pagtatapos ng programa, muling ipinaalala ng pamahalaang bayan sa mga mag-aaral ang patuloy na pagpupursige sa kanilang mga pangarap at mithiin sapagkat ang kinabukasan ng pamayanan at ng bansa ay nakasalalay sa susunod na henerasyon. Maaari nyo rin po kayong panood sa YouTube. Type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo parating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Dito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.